Hi guys, this is Krisha M and welcome back to my channel. For today's video, itetest out natin yung mga brush na nabili ko from Shopee. This one is from Makeup Curator. So, ayan siya. Ito pala yung brushes and all in all, meron silang 14 pieces. I bought this for 950 pesos and para sa akin, sobrang sulit na siya. Talos lahat dito magagamit nyo. Kung naghahanap kayo ng mga makeup brushes na for beginners, actually kahit hindi kayo beginner, pwede nyo itong gamitin kasi sobrang lambot ng brush niya as in. Kung mahahawakan nyo lang, sobrang lambot ng bristles niya. Lalo na yung sa powder brush. Ito, pinaka-favorite ko. Ang lambot. Tapos, yung foundation brush naman nila, hindi siya streaky. Kaya gustong-gusto ko. Tapos, halos lahat naman dito nagagamit ko. Again, if you're looking for an affordable makeup brush set, ito na yung may re-recommend ko sa inyo kasi mura na siya tapos you'll get 14 pieces pa. Tapos tinry ko din dito sa makeup na to, itong iMagic na eyeshadow palette. So ito yung itsura ng eyeshadow palette and meron na din siyang salamin. Kung beginner kayo tapos gusto nyo mag-experiment katulad ko, may re-recommend ko to. Hindi ko lang alam kung fake to. So kung gusto nyo makita kung paano ko to ginawang makeup look na to, just keep on watching. First item na gagamitin ko is itong Quick FX No Shine Mattifier and para lang siyang primer. So, para ma-mattify din ang aking face. And nag-moisturizer na din pala ako. Ang gamit nito is mamamattify niya yung face natin tapos yung pores natin hindi na siya magiging masyadong visible. Next naman, we're gonna use this L'Oreal Infallible na Pro Matte. So, ayan siya. Ang shade ko dito is Golden Beige. 104 Golden Beige. So, maglalagay lang ako dito sa aking kamay. And I'm gonna use this brush. Flat top brush yata to or angled brush. Pero feeling ko pang foundation siya. So, maglalagay lang ako dito. And then, i-blend lang natin siya. Teka lang. Kukuha ko ng salamin. Kumuha lang ako ng salamin para makita ko ng malapitan kung nagiging streaky yung foundation brush. Or flat top brush ba tawag dito? Okay naman siya pang blend. Ang galing, ang lambot niya. First time ko kasi gumamit ng ganitong brush. Pang foundation. Usually, ang ginagamit ko is yung paddle brush. Medyo maputi yung foundation, so magdadagdag lang ako sa aking neck para pantay naman siya, diba? Tapos, magsa-second layer na din ako for more coverage. Ito pala yung foundation kapag malapitan para makita nyo na hindi talaga siya yung nagkakaroon ng line kapag gumagamit ng brush. Kasi usually kapag gumagamit ako ng brush, laging streaky. Pero this one, hindi siya streaky. I really like this kasi hindi siya masyadong dense. Tapos hindi din siya masyadong yung parang maluwang na brush. Yung parang yung bristles ng brush is hiwa-hiwalay. So, it's just right na brush. So, ayan siya. Hindi rin nasisip-sip nung brush yung product. So, I like this one. Naman, I'm gonna use this powder brush and ang gagamitin kong pang set ng aking face is itong Nichido Final Powder. Ang shade ko dito is Ivory Glow. Alam niyo, unang napansin ko dito, sobrang lambot ng brush as in. Sobrang soft niya sa skin as in. Parang kahit ganyan-ganin ko, okay lang siya. Next brush na gagamitin ko naman is this one. Hindi ko alam kung para saan yung isa. So, ayan siya. Angled brush na maliit. Ito yung mga gusto ko sa mga brush kasi sobrang maliit tapos dikit-dikit yung brush niya. Yung iba kasi mas prefer nila hindi masyadong makapal na brush. Pero ito, I really like this one. Tapos itong isa, feeling ko okay ito pang linis ng eyebrows. Yung parang paggagamitan nyo siya ng concealer. Tapos, on fleek yung kilay. Ganun. For my brows, I'm gonna use this Precious Skincare Cosmetics na eyebrow pomade in the shade Dark Brown. Ito pala yung itsura niya. Ako talaga hindi ako sanay gumamit ng pomade. Pero yung nasubukan ko to, okay naman pala siya. So, ganyan lang gagawin ko. And then, I'm gonna do my brows. Tignan natin kung okay yung brush. Kasi sabi ng kapatid ko masyadong makapal daw. Baka hindi dumikit yung product. Pero let's test this out kung okay ba siya or hindi. Feeling ko okay naman siya kasi kita nyo naman, maganda naman yung pagkaka-apply ko. Makikita nyo naman yung difference niya. And okay naman, nagustuhan ko tong brush na to. Nakakakuha naman siya ng product. I'm done with my brows and tingin ko okay naman siya. Ang ganda ng kinalabasan. Tapos, iba-brush ko lang yung powder kasi ang pangit niya tignan kapag nasa camera. Itong powder brush nila, sobrang lambot as in, walang aligas-gas. Like, oh my gosh. Oh my gosh. I really love it. Next naman, ang gagamitin kong eyeshadow palette is from iMagic.
So, ito yung itsura niya. Sobrang cute ng packaging niya. Itong palette na to is made from China and nabili ko to sa Shopee for only 307 pesos. Akalain niyo yun? May palette na ako sa halagang 307 pesos. And ito yung itsura niya. Sobrang gusto ko yung mga shades na to. Tapos may kasama din siyang plastic. And gusto ko din na meron silang mirror na kasama. Kakatawa din tong eyeshadow palette na to kasi may mga names na sila sa ilalim. This one is made in China. Tapos meron siyang 16 colors na eyeshadow. Hindi ko lang alam kung fake ba to or hindi. Pero may nakita kong ganito sa Beauty M&L. Nagkikater sila ng Eye Magic. Tapos binibenta nila to ng lagpas 1,000. Pero dun nga sa Shopee, 307 ko lang siyang nabili. Alam nyo ba itong eyeshadow palette na to? Yung unang pagka-swatch ko pa lang, nagustuhan ko na siya. Kasi sobrang creamy and pigmented niya. Ngayon lang kasi ako nakatry ng creamy na eyeshadow palette. So tuwang-tuwa ako yung na-receive ko to. So ito pala yung swatch niya. Hindi yan kompleto kasi wala na akong mapaglalagyan. Diba? Sobrang pigmented niya as in. Pero itong glitter na eyeshadow nila, medyo powdery. So, mag-ingat na lang kayo kapag gagamit kayo niyan. Pero bongga ng pigment as in. See that? Oh my gosh talaga. One swipe and then boom! Ang ganda talaga, grabe. Yes, Kiel, it's so nice. Ang gagamitin kong brush is ito. Hindi ko alam kung tama yung mga brush na gagamitin ko kasi wala siyang indicator na kung para saan siya. Manghuhula na lang ako kung ano yung gagamitin kong brush kasi hindi naman talaga ako ma-eyeshadow. So, gusto ko lang siya i-try. Ang gagamitin kong transition color is ito, tapos ito. So, pagpapatungin ko lang siya. Hindi ko alam kung tama yung gagawin ko Kasi hindi naman to makeup tutorial. So, parang nagtatry lang ako ng mga makeup brush and then eyeshadow palette saka yung mga bagong makeup na meron ako. Zoom in ko kaya para makita nyo. Tapos, hindi na ako naglagay ng concealer kasi parang hindi naman kailangan. Kumukulay naman siya in fairness. Nahihirapan talaga ako pag sarili ko yung nilalagyan ko ng eyeshadow kasi parang hindi siya halata. Kailangan ko pang gumanyan para lang makita kung ano yung color na nasa mata ko. Yung color na to, ilalagay ko lang siya. I'm gonna use my fingers kasi mas pigmented yung mga ganitong formula kapag, kita nyo ba yan? Mas pigmented yung mga ganitong formula kapag fingers yung ginagamit. Tapos i-blend ko na lang siya later. Ang ganda, grabe. Ganito lang yung eyeshadow look na nakayanan ko kasi hindi naman talaga ako nag-eyeshadow pero ayan siya. Kapag gagamitin nyo pala itong eyeshadow palette, medyo powdery siya. So as you can see, may ganyan siya. Pero madali lang naman siguro siyang i-brush off. O madali nga lang, kita nyo naman. Feeling ko napaka-disaster ng ginagawa ko ngayon. Tapos hindi ko rin ma-blend ng maayos yung eyeshadow. Parang sobrang harsh niya. So ginaganyan ko lang. Kumuha tayo ng tissue kasi sobrang kapal niya talaga. Kaya na muna natin yung eyeshadow. Tapos ang gagamitin ko for my liner is itong Maybelline Hyper Sharp. So, ayan lang siya. Hindi ko alam kung i-upload ko tong video na to kasi parang ang gulo-gulo. Gagamit ako ng ganitong brush tapos ilaline ko siya dito sa part ng mata ko. Gagamitin ko muna is ito tapos papatungan ko siya nito. So, depende sa kung anong kakalabasan niya. Meron din pala ako ditong Focallure na highlighter. Tapos, dito lang siya nakalagay. Akala ko may lalagyan siya, pero nung dumating siya, ganito lang. Pero 80 pesos lang naman kasi ito, kaya okay lang din. Texture nitong Focallure, hindi siya as creamy katulad nung sa Eye Magic. Pero yung swatch niya is this one. Pwede naman siya gamitin sa inner corner tsaka pang eyeshadow. So, ayan lang siya. Color pink siya. So, gagamitin ko lang to pang inner corner. Tapos, gagamit ulit ako ng brush. Ito yung brush, hindi ko alam kung tama, pero feeling ko sa eyeliner to. Pero pwede naman siya kahit saan. Kung saan nyo gusto. Maglalagay lang ako nitong black eyeliner from LA Girl. Actually, pang kilay to, pero hindi ko siya ginagamit sa kilay kasi masyado siyang harsh. Ang ginagawa ko sa ilalim na lang ng mata. Gagamit naman tayo ng pang-contour. So, ito siya. This one is from Detail Makeover and yung name niya is Influential. Blush on talaga siya, pero yung color niya pang-contour siya. Ito naman, hindi rin siya creamy, pero okay lang. Tapos, may pagka-ashy yung color niya. So, ayan siya. Gamitin ko naman brush is ito. So, angled brush yata to. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag. So, lagay ko lang siya dito. Ay, ang galing. Perfect yung ano niya, yung shape niya. Tapos, malambot din yung brush. So, if you're looking for an affordable na pang-contour, may recommend ko to sa inyo. This one is available sa Robinsons.
Tapos, meron din sila sa Shopee. So, hanapin nyo lang yung detail makeover. Next naman, mag-blush on tayo. So, ito, hindi ko alam kung pang blush on talaga siya. Ayan siya. And sobrang lambot din niya as in. Tapos, ang gagamitin kong blush on is from Careline. Ang shade nito is Fresh Tomato. So dab-dab lang ng konti. Tapos, tap off the excess. Para akong isang apple. Sobrang pula ng mukha ko. Pati yung eyeshadow ko mapula. Next naman, mag-contour tayo. Gagamitin ko ulit tong Influential by Detail Makeover. Tapos, gagamitin kong brush, iba na naman siya. Kasi 14 pieces na brush siya. So, syempre, kailangan gamitin natin lahat kasi sayang naman, diba, kung hindi. Anong ginawa mo, Fisha? So, ayan, pwede na yan. Tapos, gamitin naman natin na pang-highlight sa ilong is itong from Focallure again. So, lagay lang natin to sa aking nose. Nakalimutan ko gamitin ang fan brush. Meron din silang fan brush. Marami siyang bristles. Hindi siya yung tikwas-tikwas. So, ayan. O, diba? Kita agad. Try din natin sa ilong na part. Gamitin ko na lang yung fingers ko. Masanay ako gamitin yung fingers pag nag-highlight. So, ngayon naman, maglalagay na ako ng mascara. Ang gagamitin ko is from Fashion 21 kasi this one is my ultimate favorite. Kasi napapahaba tsaka napapakapal niya yung eyelashes nyo. So, maganda to. 225 to. Medyo pricey na siya compare dun sa Maybelline. Pero kung papipilian ako, kung Maybelline or ito pa rin yung pipiliin ko syempre. Sana may mag-send sa akin ng ganun, no? Pangarap ko yun. Kunyari, Maybelline magsasend sa akin. Or Everbilena. Pangarap ka na lang ba? Hindi na ako magpa-falsies kasi malalobot na yung camera ko eh. Pero alam nyo, medyo nagustuhan ko yung makeup look ko na to. Binuksan ko pala yung bintana para magkaroon tayo ng ilaw kasi nga nagagabi na. Tapos ang huling gagawin ko na lang is maglalagay ako ng liquid lipstick. This one is from Colorette. Ang shade nito is Denise. So, ayan siya. And the other one is from Sleek. So, pagpapatungin ko sila. This one naman is Birthday Suit. Uunahin ko muna yung sa Sleek bago ko maglalagay sa inner part ng Colorette kasi para gradient effect. If you're looking for a liquid lipstick na sobrang malambot tsaka hindi drying sa lips, itong Sleek maganda siya. Ito naman is from Colorette. Ito talaga napakamahal nitong Colorette na to, pero alam niyo yun, maganda siya. Hindi naman siya long lasting, pero maganda kasi yung mga shade range nila. Lagay ko lang siya dito sa inner part. Isa pa nagustuhan ko dito sa Colorette kasi minty siya, tapos ang sarap niya sa lips. Parang hindi nyo na kailangan mag-toothbrush kasi magkakaamoy na yung labi nyo. Tapos ko na palang gawin tong kalokohan na pinagagawa ko sa mukha ko. Again, hindi to makeup tutorial. So, tinry ko lang yung mga bagong products na meron ako. And yung kinalabasan niya, okay naman siya. And tingin ko kahit lumabas ako ng bahay, kaya ko siyang dalhin. Tapos, ang gagawin ko ngayon, magpa-practice na lang ako ng magpa-practice hanggang sa masanay na ako. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. Tapos, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And pakihit lang yung like button for more videos like this. And dito na nagtatapos ang aking video. Sa susunod na lang ulit. Bye!